Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of the Interior and Local Government ang kaligtasan ni dating Senador Bong Revilla matapos kusang sumuko sa Campo Crame. Pero siniguro rin ng DILG na hindi bibigyan ng special treatment ang dating senador. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas live. Ryan? Audrey, matapos nga ang halos 7 taon na balik muli sa kulungan si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na dito sa custodial facility ng Campo Crame ito maikukulong. Pasado alas 9 kaninang umaga nang umalis yung convoy ni Revilla patungo dyan sa Sandigan Bayan, 3rd Division para sa kanyang return na warrant. Pero bago yan, humarap muna sa isang press conference si DILG Secretary Jun Vic Rimulya kung saan iginit ito na walang magiging special treatment sa dating senador. Sa pagitan ng alas 8 hanggang alas 10 kagabi nang makarating sa Campo Crame si dating Senator Bong Revilla. Sumuko siya sa mga otoridad matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division dahil sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Pagdating sa CIDG, dumaan si Revilla sa standard booking procedure tulad ng isang ordinaryong detainee. Kinuhanan siya ng fingerprints at mugshot pero di tulad sa mga karaniwang aresto, hindi naglabas ang PNP ng anumang litrato. Sumailalim din siya sa medical exam para masuri ang kondisyon ng kanyang pangangatawan. He was treated the same. At alam naman po ni Senator Bong na we have observed the police operational procedure. He was found to be in good physical shape and capable of undergoing trial. Kasabay ng kanyang voluntary surrender, ipinasuko na rin kay Revilla ang kanyang mga baril. Hindi na kasi entitled ng dating senador na humawak ng kahit anong baril dahil sa asuntong kinakaharap nito. Since he will be detained, he will no longer be able to be in possession of those firearms. Kung hindi niya surrender kasi yan, in danger siya sa mga raids sa loose firearms. Kasi ang re-registration personal yan hindi niya rin magagawa yan. So it's better na i-surrender niya na yung mga firearms niya. Tiniyak naman ng DILG na walang special treatment na ibibigay kay Revilla. Ang anak niya ay naging vice governor ko. Ang anak niya ngayon ay vice governor ng pamangkin ko. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Ang pag sinabi ng Sandigan to arrest him, I advise him to, ang best ko na magagawa is advise him to surrender peacefully. Pero tiyak aniya ang kaligtasan nito sa kulungan. Kine-consider talaga namin yung gang violence. Kasi iisipin nyo rin yung mga nakakulong doon, di ba? General population yun So we will take all precautions necessary to ensure his safety during the process of his trial. Matapos ang press conference kanina, mismong si Rimulya pa ang naghatid kay Revilla patungo sa Sandigan Bayan. Kabilang sa mga inirekomendang detention facilities ng CIDG, ang New Quezon City Jail sa Payatas. Hindi na kasi maaaring magamit ang PNP Custodial Center dahil gigibain na ang gusaling ito. The building is very old at maglalagay kasi may budget ng PNP na magtayo ng bagong headquarters na hindi na kasi kasya dito So magtatayo ng bagong building at doon ang proposed site ng bagong building nila. Taong 2014 nang makulong si Revilla dahil sa kasong plunder at graft dahil sa pagtanggap ng di umano'y 224.5 million na kickback mula sa mga peking PDAF project. Audrey, sa pinakauling update sa atin, isa na lamang 1 out of 7 co-accused ni dating Senator Revilla ang at large pa at patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Pero ayon sa DILG at ng CIDG ay tukoy na nila yung kinaroroonan nito. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigas.